Okay, so tayo po ay muling magpasalamat sa Panginoon na makapag-aral ang kanyang mga salita dito po sa Bible Study for Busy People. Nais po ang anyahan na kayo at tayo po ay manalangin. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa mga pagpapalat pag-iingat pinagkaroon niyo sa amin at pagkataon na kami ay muli makapag-aral ng mga salita. Tawarin kami, Panginoon, sa iyong pagkasala. Tulungan niyo po kami ng kaunawa sa pamagitan ng patnubay ng Banal na Espiritu. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so ngayon po ang ating pag-aaral mga kapatid, mga kaibigan, ay tungkol sa sekretong pinansyal na binabanggit po sa atin ng banal na kasulatan. Okay, so para po sa ating unang katanungan, ano po ang sabi ng banal na kasulatan? May kinalaman sa pag-aari ng Panginoon ng sanlibutan. Sabi sa awit 50 verse 10 to 12, sapagkat ang bawat hayop sa gubat ay akin at ang hayop at ang ibong burol. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa bundok at ang mga mabangis na hayop sa parang ay akin. At kung ako'y nagugutom ay hindi ko sasaysayin sa iyo sapagkat ang sanlibutan ay akin at ang buong narito. So dito po ay sa mga talatang ito binabanggit sa atin mga kaibigan na ang Panginoon ang may-ari ng lahat, ng lahat ng dito na sa mundo. Sa Kanya ang gubat, ang hayop, ang mga ibon, ayan ay mga lahat ay pag-aari ng Panginoon. Ano pa ang sabi po sa Haggai 2, verse 8, ang pilak ay akin at ang ginto'y akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So ang monetary o ang mga transaksyon ng pinansyal sa panahon pong ito ay sa panahon nila Haggai, lumang tipan ay ginagamit nila ay ginto at pilak. Sa panahon naman natin ay gumagamit na po ng mga papel na pera at saka meron din mga barya. Ayan. So ang Diyos ang may-ari. Ano naman ang karapatan ng Diyos na angkinin ang lahat na ang sanlibutan ay sa Kanya? Sa awit 24 verse 1 ang sabi, ang lupa ay sa Panginoon at buong narito at ang sanlibutan at silang nagsisisitahan dito. So, ang Diyos ay may karapatan na angkinin sa Kanya ang lahat ng bagay, ang hayop, ang mga tao, lahat ang mga ibon, punong-kaya, ang lahat ng narito, sapagkat ang Diyos ang ito ay pag-aari ng Panginoon, ang sabing ganyan sa awit 24. Ang lupa ay sa Panginoon ang buong narito silang nagtitisitahan. Sa Isaiah 43 verse 1, ngunit sa gayoy ganito'y sinabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel, ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. So, ang tao, dito ay binabanggit ang bayang Israel, pero ito'y tumutukoy din sa lahat. Ang tao ay nilalang ng Diyos at tinubos ng Diyos. Ang Diyos ay lumalang ng tao, perfect, at kung nagkasala, tinubos naman ng Diyos ang tao. Kaya karapatan ng Diyos na siya ay magsabi na sa kanya ang lahat ng bagay ng narito sapagkat siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Ano pa ang dahilan na binabanggit ng Biblia na ang lahat ng sanlibutan ay pag-aari ng Panginoon? Isaiah 43 verse 1, sapagkat ang sabi, ikaw ay tinubos ko. So ang una, ikaw ay ginawa, ang Panginoon ay lumalang, and pangalawa ay tinubos. No? Ang binabanggit doon sa Isaiah ay Israel. Pero dito sa unang Pedro 1:18,
Ang binabanggit ay Kristyanismo o lahat ng tao. Kasi ito ay sa panahon ng bagong tipan. Sabi na iyong nalaman na kayo tinubos hindi sa mga bagay na nasira at pilak o ginto o mula sa iyong walang kabuluhang paraang pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. So, ibig sabihin, mga kaibigan, ang tao nilalang ng Diyos kaya siya may-ari. Ngayon, nung nagkasala ang tao, inangkin ng kaaway na siya na ang may-ari sa tao. Pero kaya ang tao ay napalayo, nagkasala, naging pag-aari ni Satan nung naging nagkasala tayo. Pero dahilan sa pag-ibig ng Diyos, tinubos tayo sa pamagitan ng Panginoong Hesus sa dugo ng Panginoon, hindi sa pamagitan ng ginto at pilak. No, katulad ng halimbawa kapag ang isang mayaman na kidnap o ransom ang kanyang anak, ipatutubos ng mali sa noong panahon kasi pilak sa panahon natin ay pera, no, ginto, halimbawa 50 million. So hindi tayo binili sa pamagitan ng 50 million, 100 million or pilak or ginto, kundi dahil mahal tayo ng Diyos, siya ang may-ari sa atin dahil tinubos niya tayo sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Kaya una, ang Diyos ang may-ari sa atin at lahat ng bagay. Pangalawa, siya pa rin ang naging may-ari muli sapagkat tinubos tayo ng Panginoon. 2 beses na ang Panginoon ay mayroong nagmamay-ari sa atin sa paglalang at sa pagtubos. Ngayon, sapagkat ang Diyos ay may-ari ng lahat ng bagay, ng sanlibutan at lahat ng dito, ano ang sabi ng Biblia na bilang katungkulan natin bilang mga tao na pinagkatiwala sa atin ang lahat ng mga bagay? Sa 1 Corinthians 4 verse 2 ang sabi, bukod dito ay kailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. So dahil ang Diyos ang may-ari, pero bagaman ang Diyos ay may-ari, pinagkatiwala niya sa tao katulad sa Genesis chapter 3, nung nilalang ang tao, inilagay sa Garden of Eden upang ingatan ang Garden of Eden, upang pamahalaan. So tayo ay naging katiwala, naging tagapamahala, pero hindi tayo may-ari. Ang Diyos ay may-ari. Ngayon, bilang katiwala, tayo po ay inaasahan na maging tapat. Sa Lucas 16:10 naman, ang magtapat sa kaunti ay tapat sa marami. So yun po ang sabi sa atin. Ang hindi tapat sa kaunti, hindi rin tapat sa marami. Kaya ang pagiging tapat ay hindi po sa marami or kaunti, kundi ano man ang pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, kahit maliit, tayo ay maging tapat. At kung tayo ay pagkatiwalaan po ng mas malaking mga bagay sa kalangitan, ay mapapatunayan na ang tao din po ay magtatapat sa malaking bagay kung tapat sa maliit. Okay? So, saan po nang galing ang mga ari-arian natin? Sino nagbigay sa atin ng kapangyarihan na magtamo ng mga kayamanan? Sa Deuteronomy 8:17-18 ang sabi, at baka inyong sabihin sa inyong puso, ang aking kapangyarihan at aking lakas, ang aking kamay, ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Ay ibig sabihin ng tao. Pag hindi niya kinikilala ang Diyos, lalo na ito, bayang Israel, dapat kilala nila ang Diyos. At pag nakalimutan ng Panginoon, sasabihin nila, sa pamagitan ng aking sarili, ako ang nagsikap, ako ang nagtanim, ako ang naghanap buhay, ang kayamanang ito ay sa pamagitan ng aking sarili. Pero dito sa verse 18, kung di iyong alalahanin ang Panginoon Diyos, sapagkat siyang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na magkaroon ng kayamanan upang kanyang pagtibayin ang kanyang tipan na kanyang sinumpa sa iyong mga magulang gaya ng sa araw na ito. Ibig sabihin, kung magkaroon tayo ng kayamanan, ari-arian, lahat ito ay ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Siya ang nagbibigay ng lakas, ng panahon para tayo ay magkaroon, mag-accumulate ng mga kayamanan. Kaya ang Diyos pa rin ang may-ari ng lahat, mga kapatid, na ipinagkalob sa atin, pinagkatiwala, tangkilik. Ngayon, sa mga bagay na pinagkatiwala at natin tinatangkilik. Ngayon, dahil tayo ay pinagkatiwalaan, Diyos ang may-ari, ano ang dapat nating gawin bilang pagkilala sa Diyos na siya ang may-ari? Dito po sa Malakias 3:18 ang sabi. 3:8-10 ang sabi. Kawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit
inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa ikasampung bahagi at mga handog. Kayo'y nangasumpa ng mga sumpa, sapagkat inyo akong ninanakawan sa makatibagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo, kung hindi bubuksan ko sa inyo ang mga dungawan sa langit at yuhulog ko sa inyo ang mga isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So ito po yung pinakasekreto ng pinansyal. Dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, bilang pagkilala natin na siyang may-ari, tayo pinagkatiwalaan, ang Diyos ay humihiling or kanyang inuutos sa atin bilang katiwala na ibalik o dalhin natin ikasampung bahagi ng lahat ng bagay na binigay ng Panginoon sa atin. At ang meron ditong pagsubok, ang sabi, subukin ninyo ako kung bibigyan ko kayo ng higit pa na mga pagpapalang wala ng silid na kalalagyan. So dito mga kapatid, actually, magtapat tayo o hindi, ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala. Pero ang pangako ng Panginoon, higit na pagpapala ang kanyang ipagkakaloob kung tayo po ay kikilala sa kanya na siya ang mga may-ari ng lahat sa pamagitan ng pagsauli ng mga bagay o pagdadala, no, dalhin sa kamalig upang at ang Diyos ay nangako na higit na pagpapala at ang papalang ito ay walang silid na kalalagyan. Ito po yung sekreto, mga kaibigan, mga kapatid, na ipinangako ng Panginoon. Tungkol sa pagpapala, kalakasan, kalusugan, kayamanan, sa Diyos galing lahat yan. Tayo lang ay kinakailangang pumilala na siya ang may-ari, pati tayo siya ang lumikha, at ay pinagkatiwalaan, at bilang katiwala ay pagkaloob po natin, ibigay po natin sa Panginoon, mga kapatid. So ano po ba yung ating dapat ipagkaloob sa Panginoon? Idadali na yun, ikasampung bahagi. Ano ba yung ikasampung bahagi na yun? Sabi dito sa Leviticus 27:30, lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, magiging binhi ng lupa o bunga ng punong kahoy ay magiging sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Ikasampung bahagi ay yung bunga, no? Usually sa panahon ng unang panahon, ang mga hanap buhay ng mga tao ay sila ay magsasaka or maglulupa, sabihin na natin. Dahil sila ay magsasaka, siyempre yung bunga ng punong kahoy, sa bahagi, yun ang kanilang ibibigay sa Panginoon niya handog. Dito naman sa verse 22, lahat ng ikasampung bahagi, bakahan o kawan o anumang magdaan sa tungkod ay magiging banal sa Panginoon. So, ang hanap buhay nila noon ay magsasaka. So, bunga ng hanap buhay bilang pagsasaka, ibigay sa Panginoon bilang bahagi ng bilang ikasampung bahagi. At ito naman magbabakakawan, ibig sabihin, ang hanap buhay maliban sa magsasaka, yung iba noon ay husbandry o tinatawag na paghahayupan, no? Ikasampung bahagi ay bibigay sa Panginoon. Ngayon, sa atin naman, tayo ay naghahanap buhay sa panahon natin ngayon. Ang tinatanggap natin sa ating paghanap buhay ay financial or perang gamit sa ating bansa. So pagdating sa ating sweldo, ikasampung bahagi nating sweldo, yun naman ay ibibigay natin sa Panginoon. Yun naman sa ating panahon. At saka yung sa mga naghahanap buhay, yung pinakatubo, pagkatapos yung mga net ng mga gastusin, pinaka-increase na pinakatubo, lahat ng mga increase o yung ating tubo, yun ay ikasampung bahagi na ibibigay natin sa Panginoon na kung saan siya po ang may-ari ng lahat ng bagay at bilang pagkilala sa Kanya, tayo po ay inaaniyahan ng Panginoon sa malakias na ibalik natin. Ito yung financial secret, mga kaibigan. Kung ating ibabalik ang sabi ng Panginoon, higit na pagpapala, walang silid na kalalagyan. Kung hindi naman, tayo po ay sumpa, tayo ay nagnanakaw sa Panginoon. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Pero dahil hindi natin alam sa nakaraan,
ito na nga ang nangyari sa atin. Nagkasala tayo ng hindi natin nalalaman. Tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ngayon, nalaman natin ang magandang balita bilang pagkilala natin sa Panginoon. Siya may-ari ng lahat ng bagay. Isauli po natin or ibigay natin sa Panginoon, dali natin sa kamalig, at ang sikreto po ng mga pagpapala na pinako ng Panginoon walang silid na kalalagyan. Kapag tayo ay nagtapat sa malit na bagay, lalo tayong pagkatiwalaan ng malaking bagay. So, pagpalain tayo ng Panginoon, pakinggan po natin ang part 2 ng pag-aaral na ito tungkol sa tithes and offering. Sa part 2 po ay ating pag-aaralan kung ito ay inutos sa lumang tipan, ito po ba sa bagong tipan ay applicable pa rin sa panahon ng mga Kristiyano, sa panahon ng ating Panginoong Diyos na tayo ay magbigay ng ikasampung bahagi at mga handog. Subaybayan po natin sa part 2. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan, salamat sa pagkakataon na kami ay muling makapag-aral ng mga salita. Patawarin niyo po kami sa pagkakasala at tulungan niyo po na lalong maliwanagan kami ng mga katotohanan ng inyong mga salita. At tulungan kami na magtapat, maranasan namin ang sikretong pinansyal, higit na pagpapala na galing sa Diyos. Kung kami ay magtapat sa mga bagay na pinagkatiwala sa amin sapagkat ang lahat ng bagay ay pag-aari ninyo, Panginoon. Salamat po sa inyong mga pagpapala at inyong mga pangako na inyong higit na pagpapala ang pagkakaloob niyo sa amin sa pangalan po ng aming